Isang inang kinakailangang iwan ang anak para makapagtrabaho siya ang dumulog sa atin. Dahil hindi niya sukat akalain na mapapahamak ang mga anak niya sa pangangalaga ng kanyang ina kung saan niya ito iniwan. Narito ang kaso ni Dorothy na humihingi ng payo kung paano niya makukuha ang mga anak na nasa poder na ngayon ng isang bahay ampunan. Nung nag-umpisa tong problema na napunta sa isang foundation o isang NGO yung mga anak mo. Nung dumating po si Mama sa bahay 2023, tapos po nung napagdesisyonan ko po, mag-stay in po sa trabaho kasi po masyadong mahal, pamasahe, pagkain ko pa po. So nag-stay in po ako, uwian po ako ng monthly. Tapos po hindi ko po siya, kasi wala pong masyadong contact. Tapos yung account ko pa po, sira. So wala po akong alam doon sa nangyayari po. Tapos last January po, umuwi ako sa bahay kasi nagbabagong taon po. So ko sa anak ko na parang ayaw pong paalisin, pabalikin sa trabaho. Tapos iniwan ko po sila. Hindi po ako nakapag-contact sa kanila po kasi sa trabaho ko po, nagkasakit din po ako. 3 weeks po akong hindi nakapasok. Dahil nakapagtrabaho po ako sa isang warehouse po. Sa tuwing tinitignan ko po kasi yung anak ko, diring-diri po sa sarili ko pag hinahawakan ko po sila. Nagulat na lang po ako. Uwi po sana ako noong February 28 po. Kaso hindi ko na po nakita yung anak ko. Nag-message na nga po sa akin yung bahay ampunan na nasa kanila na po yung bata. At minaltrato nga daw po ng nanay ko. Tapos yung hipag ko po. Ngayon po, inusgahan po ng lahat kasi pabaya daw po kung ina. Noong nalaman mo na nasa bahay ampunan ng mga bata, anong ginawa mo? Agad-agad po ko umalis sa trabaho ko. Kasi wala pa po akong tulog. Dumiretso ako sa may munisipyo po. Doon ko na po hindi ko po nakita yung anak ko. Kasi pinag-usapan po muna namin yung kaso po. Ngayon po, nakikita ko naman po sila. Kaso masakit lang po kasi sa isang linggo, isang beses. Tapos 2 oras ko lang po sila nakakasama. Anong nais mong itanong kay Ate Pia at Kuya Alan? Nagbabakasakali po na matulungan po na makuha yung mga anak ko. So, Dorothy, before that, kinonfronta mo yung nanay at hipag mo. Yung sa nanay ko po, ang sabi niya po sa akin, dinisiplina niya po. Pero yung sa hipag ko po, at saka sa kapatid niya po, hindi po yun yung dating sa akin. Para lang maintindihan ng ating mga audience, tama ba sabi sa akin 3 daw yung hiningi requirement? Yes po. Yung una, na katunayan, fit kang nanay, bali assess yan ng local na DSWD since municipality yung lugar mo, yung MSWD nila, di ba? Pangalawa, nagtatanong kung, yun nga, kung nagtatrabaho ka, kanino maiiwan yung mga bata? Kung may kamag-anak ka or... Kaya nga po yun yung ko na pag makuha po, uwi po kami sa amin. Kasi andun po yung ate ko, wala naman po siyang anak. Ano yung pangatlo na requirement? Parang may matutuluyan ka ba? Di ba? Parang nabasa ko yun. Opo. Meron naman na po sa ate ko. Doon po sa Mindanao po. Nasabi mo na sa DSWD yon. Yes po. Anyway, mas alam ni Ate Tom. Kasi the reality is, di ba, dapat magpasalamat din tayo sa MSWD, sa DSWD, at saka diyan sa foundation na yon. Kasi nga, tinanggal nila sa sitwasyon yung mga anak mo na delikado sa kanila. Yes. So gusto din nila siguraduhin, bago nila ibigay sa iyo yung bata, hindi mo ibabalik sa sitwasyon na yon or hindi lalong lumala. Kung may matutulong ang Cayetano in Action with Boy Abunda para sa iyong hanap buhay, trabaho, etc., more than willing kami tumulong. Can I ask you, just on a dream side, anong pangarap mo sana? Criminology. Criminology. So malay mo, hindi too late for you. We're more than willing to help because ang bawat buhay ay mahalaga. So Dorothy, liwanagin ko rin para sa lahat ng nakikinig din. Kinikilala ng batas na ang talagang may karapatan na kumupkop ng bata ay isang ina. So malakas ang kaso mo sa mata ng batas. Pero liwanagin ko din na ang pag-iwan ng isang nanay sa mga anak niya sa kinikilala niyang responsableng tao, hindi kasalanan yon. So sino pa bang kikilalanin mong responsableng tao kundi nanay mo, di ba? Kaya mo namang patunayan na nagsikap kang maging isang mabuting ina
Dahil may trabaho ka, kaya ka lang nalayo sa mga anak mo, di ba? Yes po. Ngayon, pagkuha ngayon ng mga anak mo, kailangan gawin naman ng Estado yon kasi nga, para sa proteksyon ng mga bata. Naintindihan mo naman yon, di ba? Yes po. Okay. Sang-ayon ako kay Alan na balikan mo yung pangarap mo. Kung matutulungan ka namin mag-aral, kunin mo yung oportunidad na yon, maging working student ka. So, by the time na grade 1 yan, baka graduate ka na. For me, hindi mahirap na patunayan mo na kaya mong alagaan yung mga anak mo. Lalo na kung may kapatid kang tutulong sa'yo, pwede kayo magbagong buhay doon. And we can help you with that. Pumayag ang bahay ampunan na kumupkop sa mga anak ni Dorothy na kuda ng kanilang pasilidad at makapanayam ng Cayetano in Action with Boy Abunda para malaman ang kanilang panig sa nangyari. May initial medical legal po na naganap na kung saan po lumabas na may 2 fracture po sa right rib ang panganay niya pong anak ni Dorothy, and then multiple hematoma po ang nangyari. Hindi lang po isang beses, kundi napakaraming beses po. Meron pong paso dito sa face po nung panganay niya. Sa ngayon po, sinanay po mino-workout ko, "Nanay, kailangan mo ng trabaho." Kung naabuso rin ba si nanay? Kung naabuso siya, meron po kami dito mga psychologist, may physician po kami. Pwede po mag-consult for free. Kasi part po yun ng intervention ko kay nanay. Bilang pasasalamat sa pagkupkop ng cribs sa mga batang nasa kanilang institusyon, iniabot ng Cayetano in Action Team ang donasyon ni na Kuya Alan at Ate Pia. At para makita ni Dorothy ang kanyang anak sa Cribs Foundation, 3 bagay ang kailangan niyang patunayan. First, the capability, paano niya susuportahan yung mga bata. Sa pag-aaral, basic needs, medical needs, and safety and protection. Pangalawa po is the PCAR, the Parental Capability Assessment Report. Talagang dadaan po tayo sa legal na proseso, ma'am. Sila po, LGU, MSWDO Angono, ang mag-a-assess kung kaya na ba ni nanay. And the last po is to assure the safety environment of the children. Patuloy ang pagtutok ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa kalagayan ni na alias Dorothy at ng kanyang mga anak. Kaya naman sa muling pagsama ng aming team kay alias Dorothy sa Cribs Foundation, kitang-kita ang mas masigla at mas panatag na loob niya ngayon. Nakita ko yung anak ko. Na ano lang po siguro sa sobrang tuwa na nakita ko ulit sila. Tapos, ayun at ano din na at least masaya din ako na okay na yung medyo okay naman na po kami. So, ayun, nagkahalo lang po yung saya. Sobrang saya pa. Pangako rin ni alias Dorothy na aayusin muna niya ang kanyang sarili upang mapaghandaan ang muling pagsasama nilang mag-anak. So ngayon po, dahil magpapasok ka na. At sabi naman po ni Kuya Larry is tutulungan nga daw po nila ako sa mag-apply sa ALS sa online. So, natutuwa po na, ayun, yung makakapasok ako. Kahit papano, kasi grade 7 naman na po ako ngayon. Gusto kong i-pursue na makapagtapos, at least kahit pag matapos sa ALS, tapos magte-testa po. Para naman sa mga bata, para sa sarili ko. Thankful po ako na nandito sila. Sobrang thankful po na inaalagaan po nila yung mga anak ko. So parang mas napanatag po yung loob ko. So ngayon po na nakahanap na ng trabaho, maayos naman po sila. Hindi naman ganun kahirap yung trabaho ko, tsaka magbabantay lang ako ng bata. Tapos okay naman po yung sahod. So masaya naman po ngayon sa amin. Bilang pasasalamat na rin ng programa sa Cribs Foundation, tinugunan din namin ang ilan sa kanilang mga pangangailangan tulad ng pagbibigay ng bagong washing machine na magagamit para sa kalinisan ng mga batang kailangang inaalagaan. Yung paglapit ko po sa inyo is, yun po yung daan siguro para alam ko yung mga hakbang. So malaking tulong po sa akin na lumapit po kay Senator Alan Cayetano tsaka kay Ate Pia po. So ang laking tulong po sa akin kasi kung ako lang po mag-isa, hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong susunod kong hakbang. So siguro hanggang ngayon di pa ako okay kung hindi po ako lumapit sa kanila. So okay naman po. Sobrang thankful.